Okay, mga ka-farmer, welcome back again. Nga pala mga ka-farmer, ah, kanina na yung nag-aabuno tayo sa Ampalaya ka-farmer. Sabi ko bukas sana mag-harvest pang 29, pero may gagawin nga tayo pala bukas na medyo mabisi. Kaya ngayon mga ka-farmer, hinarvest ko na lang. Ito naka pa, medyo naka dami-dami pa. Pero ngayong Friday harvest tayo uli, pero medyo kunti. Yun na yung ampalaya natin mga kaparmer, matanda na, 29th harvest. Pero sa ibabaw niyan mga kaparmer, maraming lumalabas na talbos na, kahit maliliit pero makakapagbibigay ng bunga. Dahil nga nung resulta na yan nung inabuno natin mga kaparmer, na nagpapatalbos tayo, dalawang cycle yon yung ginamit natin na urea 1846 at saka putas para na rin sa pag ano niya ng bunga. Sabay na yung tatlong uri mga ka-farmer, diammonium phosphate, urea at saka putas 0060. Kumbaga yung diammonium phosphate may 18% na yon na nitrogen, at saka diammonium phosphate 18, tapos 46 yung pangalan nito, yung urea. So 46 at saka 18, kaya may 64 na nitrogen. I-divide natin yan into 3 kasi tatlo yung combination natin. So medyo mataas-taas talaga, nasa 20 plus percent yung nitrogen natin, nasa 21 yung nitrogen natin, 21%. Kasi tatlo yun urea 46%, tapos diammonium phosphate 18%, tapos ang 0060 zero nitrogen kasi. So yung tatlo na yon, ang total ng 64 na nitrogen, total of nitrogen, i-divide natin into 3. yon ang result, nasa 21% yung nitrogen na makukuha natin sa ating kombinasyon na tatlo. Tapos yung phosphorus natin 46 1846, i-divide din natin into 3 kasi yung urea walang phosphorus wala rin siyang potassium 46. So isa lang na 46, divide natin, so nasa 15.3 yung yung phosphorus natin. So 15.3 plus 21.3, okay, nitrogen 21.3, tapos 15.3 yung ano natin, yung phosphorus. Ang putas naman natin 60, divide it into 3, so 20%. So ang komposisyon natin na yon, yung tatlo na yon is nitrogen 21.3, tapos phosphorus 15.3, tapos yung putas is 20. So 21 15 20 21 15 20 yung result ng ating komposisyon. So maganda talaga siya na pampatalbos, pampaugat, at saka pampalusog din ng bunga, pampalaki din. Kaya ito na yung resulta ng ating fertilizer composition, na kahit sa ganito na edad niya, 4 na buwan, 4 months ng ampalaya natin, ganon pa rin yung resulta, malalaki pa rin yung bunga.
Ayan, ito mahahaba pa rin. Yan. Ito mahaba pa rin. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Sana may nakukuha na naman kayong konting idea kung paano mag compose ng abono. Ganon yung pagko-compute mga kaparmer. Yun nga yung ginawa natin na 1:1, 1:1 ng diammonium phosphate at saka urea at putas ng 0060. Ganon yung computation mga kaparmer. I-multiply nyo yun kung ilang uri ng abono, tapos i-total nyo lahat yung content na nandyan, tapos i-divide ninyo kung ilan yung uri. Kung tatlo, i-divide ninyo sa tatlo. Kung dalawa, i-divide nyo sa dalawa. Ganon lang yun. Halimbawa nung phosphorus, diba 46% yung 1846. So zero phosphorus yung yung urea, zero phosphorus din yung putas. So yung 46 lang ang i-divide natin into 3. Divide into 3 kasi tatlo sila, urea, diammonium phosphate or 1846 at saka putas. So result ng 46 is 15.3. Yun, ganon yun ang kinalabasan. At saka yung 4600 urea naman, ilan yung total ng nitrogen natin? 46 plus yung 18 sa 1846 na nitrogen ang kinalabasan, pero zero nitrogen doon sa putas. Kinalabasan mga kaparmer is 21.3 dahil total of 64 divide into 3, 21.3. Okay, tapos yung sa putas naman 60% yung 0060, pero 0 naman yung diammonium phosphate or 1846, 0 naman ng putas yung 4600 or urea. Ang 60% divide into 3, so kinalabasan 20%. Okay, yun lang mga kaparmer.